October 17th, Islamic Jihad destroyed a hospital in Gaza when a rocket aimed toward Israel misfired and landed in Gaza. Hamas at Israel nagsisisihan kasunod ng pagsabog sa ospital sa Gaza na ikinasawi ng nasa 500 tao. Maharlika Investment Fund ipinatigil muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilagak na seed capital ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines dapat munang ibalik ayon sa isang senador. Nagbigay ng extrajudicial confession yung dalawa doon sa apat na hawak natin, assisted by their counsel of their own choice, and yun nga, kinumpirma nila na talagang nagkaroon ng initiation right. Dalawa sa mga suspect sa pagkamatay ni Aldrin Larry Chua Bravante umaming kasama sa initiation rites. 60 palo sa katawan, tinamo ng biktima. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Ipinatigil muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga implementasyon ng Maharlika Investment Fund. Base sa Memorandum Circular na inilabas sa Malacanang, ipinag-utos muna ng Pangulo na muling pag-aralan ang implementing rules and regulations ng MIF law. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Nais makatiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipapatupad na maayos ang tunay na layunin ng pagtatatag ng Maharlika Investment Fund. Kaya inatasan niya ang Bureau of Treasury pati na ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines na suspindihin muna ang pagpapatupad nito. Kasabay nito, ipinag-utos rin ng Pangulo sa mga ito na pag-aralan muna ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng kauna-unahang Sovereign Wealth Fund ng bansa. Nais ni Pangulong Marcos na pag-aralan munang mabuti ang IRR para matiyak na makukuha ang layunin ng pondo na para sa pagpapaunlad ng bansa, kung saan naman nakalatag ang safeguards para dito para sa transparency at accountability. Sa ilalim ng batas, ang inisyal na kapital ng MIF na nagkakahalaga ng 125 billion pesos ay kukunin mula sa Land Bank, DBP at National Government. Ang seed money na ito ay lalaan sa iba't ibang investments. Sa kabila ng suspension sa implementasyon ng Maharlika Investment Fund Law, handa pa rin ang Office of the Solicitor General na idepensa sa Korte Suprema ang legalidad ng kontrobersyal na batas. Sa isang mensahe, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na nasa mga petitioner na ang pagpapasya kung babawiin ng mga ito ang kanilang petisyon matapos na suspindihin ng Pangulo ang MIF Law. Pero kung hindi niya ito babawiin, ay itutuloy pa rin ng Supreme Court ang pagdinig at nakahandaan niya ang mga abogado ng gobyerno na idepensa ang legalidad ng MIF. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Welcome para sa ilang senador ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin muna ang implementasyon ng panuntunan ng Maharlika Investment Fund Law. Pero para sa isang mambabatas, mas mabuting bawiin na muna ang inilagak na pondo ng dalawang bangko ng gobyerno sa kapital ng bubuuing korporasyon. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Well, marahil patunay yun na yung pinasang batas ng Kongreso ay kulang pa sa pag-aaral at nagpapasalamat ako kay Pangulong Marcos na nakita niya yun at kung namang mga butas o pagkukulang na kailangan ayusin at linisin ay maaaring mahabol at ayusin pa. Sang-ayon ng ilang senador sa pagpapatigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa implementasyon ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund o MIF Law. Para kay Senator Francis Cheese Escudero, nagpapakita lamang ito na talagang kulang pa sa pag-aaral ang batas. Ngunit para sa mambabatas, dapat munang bawiin ang inilagak na 75 billion pesos na paunang kapital mula sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines o DBP sa MIF. Ang tanong ko kumikita ba ng interes yun? Dapat isinangtabi lang nila within their funds yung dapat ibigay o earmark lamang yung dapat ibigay sa Maharlika Investment Corporation. Ba't nila ginawa yun nang niwala pang nahihirang na CEO at mga members ng board at niwala pang IRR? Masyado naman yata sila nagmamadali nung ginawa at pinagpasya nila yun.
Pero para kay Senator Sherwin Gatchalian, masyado pang maaga para bawiin ang seed capital ng Land Bank at DBP sa MIF. Pwede naman anyang ipagpaliban muna ang paglalagay ng pondo kung talagang makikitang may problema rito. Ang mahalagaan niya mapag-aralan kung makaapekto sa stability o katatagan ng dalawang bangko ang dineposito nito sa MIF. The mere fact na humingi sila ng regulatory exemption, ibig sabihin may problema silang nakikita at dapat mapag-aralan mabuti ito dahil itong dalawang bangko, napakalaking bangko to at kung meron magkaroon ng problema, baka maka-apekto to sa buong banking industry natin. I think this is a temporary delay para mapag-aralan mabuti. Tinawag naman na very good development ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang naging pasya ng Pangulo. Muli ring ipinunto ng mambabatas na maraming depekto ang batas. Anya, hindi napag-aralang mabuti ang konsepto ng MIF law simula pa man nung una. Kaya hindi anya dapat ipagtaka kung bakit hindi pa handa para sa implementasyon ang batas. Mabuti rin anya at nakinig sa mga dahilan at katwiran ang Marcos administration. Dagdag pa ng mambabatas, meron din anya mga batas sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinertipikahan as urgent pero vinito rin ito kalaunan. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva, kaisa rin sa desisyon ng Pangulo para matiyak na may sapat na safeguards ang batas. Sa ngayon, wala pang pahayag si Senator Mark Villar na may akda at sponsor ng panukala sa Senado. Pero ang kanyang ina na si Senator Cynthia Villar, kumbinsidong walang problema sa MIF. Pero sang-ayon ito mas maiging isaayos muna ang plano sa MIF bago tuluyang ipatupad. Okay lang. They wanted that. Maybe they created that for a reason na gusto nila mag-invest on some infrastructure project, water project, or so forth. Siguro sa kanya, naisip niya na put everything in order muna bago ituloy, di ba? Bukod sa dapat pang pag-aralang mabuti ang magiging epekto ng bubuing Maharlika Investment Corporation sa Land Bank at DBP na dalawang malaking bangko ng gobyerno na may mandato sa iba't ibang sektor para sa ilang senador, dapat pa ring linawin ang mandato at magiging direksyon ng MIF para mas maiwasan ang mas malaking problema sa hinaharap. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang mambabata sa Kamara ang nagsasabing hindi lamang dapat implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund Act ang dapat suspindihin kundi ang mismo batas. Giit ng mga ito na ipasa ang batas ng walang sapat na pag-aaral sa magiging epekto nito sa ekonomiya. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Naniniwala si Albay 1st District Representative Edsel Lagman na dapat nang tuluyang suspindihin ang pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund o MIF Act. Anya, hindi suportado ng kasalukuyang negatibong economic indicators ang pagpapatupad ng MIF. Dagdag pa nito, kulang sa sapat na pag-aaral ng economic advisors at congressional allies ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang MIF Act. Sa ngayon, naharap din anya sa kakulangan ng resources ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines matapos na ibigay ang kanilang kontribusyon para sa MIF. Dahilan upang umapila na ang mga ito ng exemption sa minimum capital requirements ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ganito rin ang paniniwala ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Aniya, posibleng lalo lang malulugmok sa kahirapan dahil pera ng bayan ang nakataya dito at pinaghirapang ipon ng mga kliyente ng Land Bank at DBP. Dito sa Kamara de Representantes, 6 na mambabatas ang bumoto laban sa Maharlika Investment Fund. Ito ay dahil sa isyu ng posibleng katiwalian, investment risk at kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Samantala, si dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo naman, suportado ang desisyon ni PBBM. Giit nito, may sapat na datos ang presidente upang gawin ang kanyang desisyon. As a member of Congress, what I want to say again is to repeat that the president must have his reasons and we trust his instincts on this. And I think we have nothing to lose if we support the president. Sa kabila rin ng suspensyon ng IRR ng MIF, kumpiyansa naman si House Committee on Ways and Means Chairperson Albay 2nd District Representative Joey Salceda na on track pa rin maging fully operational ang batas sa dulo ng 2023. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang netizen ang nagpost sa video sa social media platform na X kung saan inamin nito na isa umano ang nasa likod ng cyber attack sa ilang website ng mga ahensya ng gobyerno. Sa video na in-upload ni Diablo X Phantom, inako niya ang responsibilidad sa hacking sa website ng Philippine Statistics Authority, Philippine National Police sa Department of Science and Technology. Gayunman, nilinaw nito na wala siyang planong ibenta ang mga data na kanyang nakuha. Sa lahat po ng tamaan ng data leak sa paggalaw po, humihingi po ako ng tawad para sa may-ari ng Gmail account na nahako at na-expose dahil gamit ko sa pag-leak ng data ng PSA. Humihingi po ako ng tawad. Based po sa PSA ko ay wala naman po akong balak masamain ang data na hawak ko. Ang ginawa ko lang po ay simple lang po. Naglabas po ako ng data na mismo po sa galing sa PSA na napasok po ang kanilang sistema. Ayon pa sa nasabing hacker, makakaasa ang publiko na buburahin niya ang lahat ng data na kanyang hawak at tiniyak na wala na umanong mabubuhay pa na Diablo X Phantom sa cyberspace. Sinabi rin ito na ginawa niya ang hacking dahil sa kanyang passion at wala umanong ibang tao ang nag-udyok sa kanya na gawin ito. Kinumpirma naman ng DICT na batid nila ang nasabing video at sa ngayon ay iniimbestigahan na ito ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Nagumpisa na ang PhilHealth sa pagpapaalam sa mga miyembro na kasama sa mga nahak o pagpapaalam sa mga nahak ng kanilang impormasyon. Ayon naman sa isang cybersecurity expert, kailangan na magkaroon ng cybersecurity law sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. For the members po, ito po kung we're talking of the local workstation, we're expecting about 13 to 20 million names po. But yun nga po, hindi pa namin masabi ang exact number. Susulatan, ite-text, tatawagan o pupuntahan ng personal. Ito ang mga posibleng gawin ng ahensya para ipalam sa mga miyembro nito na sila ay kasama sa mga nakompromiso ang impormasyong kaugnay sa data breach kamakailan. Ayon sa PhilHealth, inuuna lang nila nasabihan ang mga mismong empleyado na naapektuhan din. Ang ibang mga files ay sumasailalim sa kanilang pagsusuri para malaman kung sino pang mga miyembro ang kasama dito. Una nang sinabi ng National Privacy Commission na nasa 700 gigabytes ang ini-upload ng mga hackers sa dark web. Naglalaman ito ng mahigit sa 400 files na may mga impormasyon kasama na ang PhilHealth number, pangalan, birthday, kasarian at address. Pinag-iingat naman ng PhilHealth ang publiko kung may tatawag na magpapakilalang taga-PhilHealth pero hihingi ng kung ano-anong impormasyon. Hindi tayo kailanman manghihingi ng impormasyon sa miyembro. Meron na po tayo nun. At hindi rin tayo kailanman manghihingi ng kanilang password. At hindi rin natin sila hihilingin na mag-click ng mga link. Isa rin sa kanilang pinag-aaralan ay ang pagpapalit ng personal identification number. While we're going through this process, if we have to issue new PIN or start all over again for the protection of the clients, the members, we will do it, even if it's very tedious. So talagang alaga namin po, we will take care of everything po. Samantala, ayon naman sa cybersecurity expert na si Ashley Asidillo, kailangan na magpasa ng cybersecurity law. Mahihirapan anya ang bansa na mang-engganyo ng mga investor kung hindi masusolusyonan ang problema sa cybersecurity. Ang lahat ng ito dapat ay napapaloob sa isang maayos na framework. And that framework should be provided by law. Unfortunately, we already have laws for cybercrime which would instill or promote certain practices, certain methods, and in fact certain requirements both on government and on the private sector na palakasin nila yung kanilang cybersecurity. Ayon kay PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr., nagdesisyon ang board na i-reassign ang mga executive members ng PhilHealth. Tiniyak naman ito na hindi maapektuhan ang operasyon ng PhilHealth. Ray Pelayo,
UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas ay maaari nang lumabas at magkabit ng campaign poster sa mga kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Pero lahat ng illegal na poster ay agad na babaklasin sa Biyernes. Samantala, wala naman umanong ebidensya na tinakot ang mahigit 100 kandidato na umatras sa Abra. Ito ang balita ni Dante Amento. Imo-monitor natin yung paglalagay ng mga campaign materials ng ating mga kababayan at syempre yung pagkilos at pag-iikot po nila. Magbabantay ang Commission on Elections at Philippine National Police sa opisyal na pagsisimula ng campaign period bukas October 19. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, kabilang sa mahigpit nilang imo-monitor ang tamang paglalagay ng campaign posters at sukat o laki nito. Batay sa inilabas na panuntunan ng COMELEC, dapat nasa common poster areas lang ang mga ito at nasa 2x3 feet ang sukat. Kabilang sa mga lugar na maaring maglagay ng campaign materials ay sa mga plaza, pamilihan, barangay centers at iba pang kaparehong mga lugar. Dagdag pa ni Chairman Garcia, lahat ng illegal ay hindi sila mag-aatubili na ito ay baklasin. Kung ito naman ay nasa private property, susulatan pa rin nila ang kandidato para tanggalin ito. Sa urgent memorandum na inilabas ng COMELEC kamakalawa, ang nationwide Operation Baklas ay gagawin kaagad sa October 20. Susundan muli ng pagbabakla sa October 27 o isang araw bago matapos ang campaign period. Yung ating pong task force on premature campaigning ay kahapon po kinumbinsin na natin ng Commission and Bank na dagdagan pa sila ng trabaho. So yung kanilang yung premature campaigning task force, nilagyan na rin namin ng trabaho na sila rin po ang in charge para sa Operation Baklas at the same time para sa mismong pagtupad ng campaigning rules natin. Kaugnay naman ng illegal na campaign posters o premature campaigning, maglalabas ang COMELEC ng mga disqualification case na may desisyon na bago ang eleksyon. Hindi rin anya papayagan ng komisyon na makaupo sa pwesto ang may nakabinbing reklamong diskwalifikasyon. Mga 30 cases yung malalabas natin kasi nga di ba ang gusto po natin yung mga nakafile sa kasalukuyan ma-resolve yung mga yan kahit sa level ng division before October 30. Pero at the same time din, kung sakasakaling makapag-motion for reconsideration yung iba o yung iba naman ay hindi pa nadidesisyonan, again, pwede po namin isuspend ang kahit na kaninong proklamasyon pagka sila ay nanalo. Samantala, inihayag ni Chairman Garcia na mahigit 100 na ang mga kandidato na umatras sa probinsya ng Abra, subalit wala pang malinaw na dahilan ng kanilang pag-urong ng kandidatura. Talagang umaayaw. Kung tinatakot o hindi, wala po kasi kaming ebidensya so far and therefore nakikipag-coordinate tayo sa DILG at saka sa Philippine National Police. May mga guro din na umatras na magsisilbi sa eleksyon, pero ang dahilan umano ay kamag-anak ng kandidato. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na sa Negros Oriental ang karagdagang puwersa ng mga pulis at sundalo para sa seguridad ng barangay at sangguniang kabataan elections sa probinsya. Samantala, hinihintay pa rin ang Commission on Elections o COMELEC ang kabuuang guidelines para sa COMELEC control. Ito ang balita ni Lane Moreno. We are sending additional troops to guarantee the success of the elections here in Negros Oriental, considering that as of this time, I think it's still Negros Oriental, which is under COMELEC control. So, no alibis not to really be successful in these upcoming elections. I-deploy na kaninang umaga sa Negros Oriental ang 181 additional forces mula sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para sa seguridad ng barangay at sangguniang kabataan election sa probinsya. Sila ang dagdag na puwersa sa mahigit 3,000 existing security personnel sa lalawigan. Ayon sa AFP Visayas Command, nais nilang matiyak na magiging matagumpay ang halalan sa probinsya at maiwasan ng failed
failure of elections. Ipinahayag naman ng Negros Oriental Provincial Police na na-neutralize na at nakakulong na ang karamihan sa mga private armed groups dahil patay ng number 1 hitman sa lalawigan. Nangangaunti na rin ang mga rebelde dahil sa maigting na combat operation ng mga sundalo. Dahil nasa ilalim ng COMELEC control ang probinsya, lahat ng lugar ay tuturing na areas of concern, ngunit magde-deploy lang ng mas maraming security personnel sa 8 barangay na nasa watchlist na may presensya ng mga rebeldeng komunista at isang lugar na may matinding labanan sa politika. Ang mga sundalo at pulis naman ay maaaring pumwesto malapit sa mga polling centers o lagpas sa 50-meter radius centers kung kinakailangan. There is an exception to the general rule which we advise to the electoral boards that the chairman, the electoral board is going to issue an order that these uniformed personnel can go near enough to be called whenever there is a security concern. And that will be given to them at the start of the vote. Samantala, ayon naman sa isang election officer, wala pang guidelines para sa pagpapatupad ng COMELEC control sa probinsya. Yes, we are now in COMELEC control, under COMELEC control. But with regard to the guidelines of this COMELEC control, how to implement this one, we are still awaiting for that guidelines to be issued by our COMELEC NBank. Pero asahan na ng mga residente ang presensya ng mga otoridad sa mga bus station, ports, town centers, exit at entry points. Mas dadami rin ang mga checkpoints habang papalapit na ang eleksyon. Ang Negros Oriental ay mayroong 549 na clustered voting centers. Isinailalim ito sa COMELEC control dahil sa matinding labanan sa politika na humantong sa tinaguriang Pamplona Massacre kung saan pinagbabaril at napatay noong Marso si Governor Roel Digamo at 9 na iba pang mga biktima. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahandang gamitin ng Philippine Coast Guard Bicol ang floating assets ito at mahigit 500 personnel para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa BSKE sa buong Bicol Region. Layo nito na matiyak na magiging payapa ang darating na halalan. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Nagpe-prepare na po ang ating mga personnel na i-deploy po natin para sa election. At the same time, yung mga floating assets natin at saka mobility assets ay nakahanda na rin po para sa pag-assist during the election. Gagamitin sa paghatid ng mga election paraphernalias ang mga floating assets ng Philippine Coast Guard. Ngayong ilang araw na lamang ang nalalabi bago sumapit ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Bukod pa ito sa mahigpit na seguridad na ipapatupad ng Philippine Coast Guard o PCG Bicol sa mga pangunahing pantalan sa buong rehiyon. Ito ay upang mapabilis ang paghahatid ng magagamiting materyales gaya ng balota sa halalan sa 2 isla ng Bicol, ang Catanduanes at Masbate. Nakahanda na rin ang 550 personel ng Coast Guard na ide-deploy bago ang araw ng eleksyon. Unang-una po sa lahat, ang magiging role po ng ating mga Coast Guard sa mga ports is to ensure na maging safe ang ating mga traveling public na uuwi sa kanilang mga lugar, lalo na sa mga isla, kapag buboto na po sila. Maglalagay din ng mga help desk ang ahensya sa mga pangunahing pantalan upang umasiste sa mga pasaherong darating at aalis upang makaboto sa BSKE. Asahan niyo po sir na this coming week sir, ipaigtingin po namin yung Coast Guard visibility po, magdodouble effort po yung Coast Guard natin, maglalagay rin ng K9, pag-inspect ng ating mga barko, yung pre-departure inspection, yung vessel safety enforcement inspection, para maging mapayapa po yung lahat ng buwan. At siyempre sir, para makuha natin yung mga taong may balak na guluhin yung ating upcoming election po. Maging ang K9 unit ay gagamit din upang magpatupad ng seguridad at ma-inspeksyon ang mga bagay at mga gamit ng mga pasaherong pumapasok sa mga passenger terminal. Babantayan din ng PCG ang mga coastal barangay na maaaring daanan ng mga armadong grupo na posibleng maghasik na kaguluhan sa eleksyon. Pinapayuhan ang mga pasahero na huwag na magdala ng mga pinagbabawal na gamit gaya ng baril at matutulis na bagay upang huwag na magkaproblema sa pagbiyahe. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahati ni Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Magandang araw sa iyo, Jack. Jack, sa gitna ng nangyayaring gulo sa Oo, Jack, gusto ko lang sanang itanong, no, sa gitna nung nangyayaring gulo dyan sa Middle East, partikular nga sa Israel at Gaza Strip, kumusta naman yung security situation dyan sa United Kingdom? Yes, Monica, actually, at sabi nga ng isang Community Jewish Trust na security group, sinasabi nga nila na halos 600% yung itinaas ng anti-Semitism attack mula noong umatake yung Hamas group doon sa Israel. At ilang insidente nga ng mga pro-Palestinian protest na naganap sa United Kingdom. Ilan sa London, sa may bandang Manchester at sa Edinburgh nung nakag sa security. At again, nangako naman ang UK ang seguridad sa United Kingdom. Samantala, ayon naman sa latest na pahayag ni Prime Minister Rishi Sunak na maglalaan pa ng karagdagang 10 milyong sterling pounds para sa humanitarian effort sa Gaza. Yes, Monica. Alright, Jack. Ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Bigo si U.S. Republican Representative Jim Jordan na makakuha ng kinakailangang boto upang manalong House Speaker pagkatapos ng 2 linggong legislative paralysis ng bansa. Samantala, nanatili naman ang tensyon sa pagitan ng mga Republican dahil sa mga hindi pagkakasunduan. Ito ang balita ni Klein Sinca. 20 Republicans ang hindi bumoto pabor kay Representative Jim Jordan. Kaya naman hindi ito nagtagumpay na makuha ang bakanting pwesto bilang 66 House Speaker ng Estados Unidos. Bagaman nanalo siya sa isang internal nomination, bigo naman itong makuha ang gavel sa una nitong bid araw ng Martes, October 17. Naharap ang representative ng mula sa estado ng Ohio sa isang laban upang maging kapalit ng pinatalsik na si dating House Speaker Kevin McCarthy. Samantala, si Jordan ay isang kinilang Donald Trump loyalist at founding member ng House Freedom Caucus. Dahil dito sinuportahan rito ni Trump upang palitan si Representative Kevin McCarthy at labanan ang nominasyon ni Majority Leader Steve Scalise. Nananatili namang mataas ang mga tensyon sa pagitan ng mga Republicans dahil sa hindi pagkakasunduan ng mga membro nito. Ito na ang ikalawang linggo na walang House Speaker ang mababang kapulungan mula ng paalisin sa pwesto si Representative McCarthy dahil sa pagpasa nito ng panukala na i-extend ang budget deliberation ng Kamara upang maiwasan ang government shutdown. Klein Sinca, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinagbayad ng Russia ang Zoom video communications ng $1.8 million na multa dahil sa hindi pagbubukas ng opisina sa bansa sa kabila ng pagkakaroon nito ng operasyon doon. Ito ay dahil kumikita rin ng video conferencing company sa Russia. Ayon sa isang judge, pinatawan ang Zoom ng 10% na kinita nitong revenue sa Russia noong 2022. Bukod sa Zoom, pinatawan din ang Google Alphabet at Apple ng malalaking halaga ng multa sa nagdaang taon. Samantala, daang-daang mga tao ang nasawi sa nangyaring pagsabog sa isang ospital sa Gaza. Itinanggi naman ng Israel na nasa kanila ang bombang tumama rito. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Nasa 500 tao ang nasawi sa pagsabog na naganap sa Al-Ali Baptist Hospital sa Gaza Strip. Marami dito ay babae at bata. Isa ring eskwelahan na pinapatakbo ng United Nations na naglalaman ng mga refugees ang sumabog. Ayon sa Palestinian official, kagagawan umano ito ng walang tigil na Israeli air attack sa Palestinian enclave. Subalit mariin namang itinatanggi ng Israel Defense Forces o IDF na sa kanila galing ang sumabog na bomba sa ospital, kundi sa Hamas militants. On October 17th, Islamic Jihad destroyed a hospital in Gaza when a rocket aimed toward Israel misfired and landed in Gaza.
Ayon pa sa IDF, hindi rin ito ang unang pagkakataon na may rockets na pumalang makarating sa Israel mula sa Hamas. While thousands of rockets are fired toward Israel, rockets fail. These failed rocket launches cause mass destruction and the death of countless innocent individuals inside Gaza. Ginagawa rin nila ang lahat nilang makakaya upang siguraduhin walang maaapekto ang sibilyan sa mga ginagawa nitong pag-atake. Kinundina na ng World Health Organization at ilang mga bansa gaya ng Jordan, Saudi Arabia ang di umano'y pag-atake nito sa ospital sa Gaza. Ayon pa sa ilang mga otoridad, ang pag-atake raw na ito ay hindi makatao, isang war crime at labag sa international law. Nakiramay din si US President Joe Biden sa mga nasawing pasyente, medical staff at mga inosenteng nadamay sa trahedyang ito. Inaasahan naman pupunta ang US leader sa Israel sa darating na Miyerkules. Samantala, nananawagan ng IDF na umalis na sa Gaza City ang mga sibilyan at tumungo sa Al-Mawasi. In recent days, the IDF has been calling on the residents of the northern Gaza Strip to evacuate their homes and to move to the south of Wadi Gaza. These measures were taken to protect them. We recommend moving to open areas in western Khan Yunis, and if necessary, international humanitarian aid will be sent there. Pagbobotohan na ng United Nations Security Council ang isang Brazilian drafted resolution kung saan kinakailangan ng humanitarian process sa gitna ng gulong nangyayari sa pagitan ng Israel at Hamas. Layo nitong magkaroon ng ceasefire sa gera upang mabigyan ng access ang humanitarian aid na makapasok sa Gaza Strip. Pag-uusapan din ng 15-member council ang hospital blast sa Gaza na ikinasawid ng daang-daang tao. Rachel Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, target pagpadala ng astronaut ng India sa buwan sa taong 2040. Dagdag pa rito, isa sa space goals ng India ang makagawa ng space station pagsapit ng 2035. Noon lamang Agosto, matagumpay na nakapag-landing ang spacecraft sa India sa South Pole ng buwan. Sa ngayon, ginagawa ng Indian Space Research Organization o ISRO ang project. Dito magpapadala sila ng human crew sa isang orbit na 400 kilometers ang layo at kailangang ligtas itong makabilig sa Indian waters. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Magkakaroon na ng subscription service ang mga bagong user na social media platform na X para sa mga taga-Pilipinas at New Zealand. Ayon sa microblogging site, ipatutupad ang subscription service sa dalawang bansa simula ngayong Oktubre sa ilalim ng kanilang Not a Bot program. Sa pamamagitan nito, ang lahat ng bagong user ng X sa Pilipinas at New Zealand ay kinakailangan muna na mag-verify ng kanilang phone number kapag nagpa-register. Pagkatapos ito ay pipili sila mula sa 3 subscription plans. Nagkakahalaga ang annual subscription ng $1 o katumbas ng mahigit sa 56 pesos. Ayon sa X, layo ng hakbang na labanan ang spam, platform manipulation at mga bot activity. Nilinaw naman ng social media platform na hindi apektado ng subscription service ang mga dati nang gumagamit ng X o mas kilala sa tawag noon na Twitter. Formal nang nanungkulan bilang bagong hepe ng Presidential Security Group si Brigadier General Jesus Morales. Pinalitan ni Morales si outgoing Brigadier General Ramon Zagala na itinalaga bilang pinuno ng Armed Forces of the Philippines Civil Relations Group. Sa change of command ceremony sa Malacanang, nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging serbisyo ni Zagala. Naniniwala naman ang Pangulo sa kakayahan ng incoming PSG chief na protektahan ang First Family. I am confident with your training, your experience, and overall competence, the PSG will continue to fulfill its role of protecting this institution. I certainly look forward to working with you. Nagsalita na ang 2 sa 4 na suspect sa hazing kay Aldrin Lerichua Bravante. Itinuro din ng mga ito kung sino-sino ang kasama nila noong gabing bugbugin si Bravante sa isang abandonado na gusali sa Barangay Santo Domingo, Quezon City.
Ito ang balita ni Lea Ilagan. Well, nagbigay ng extrajudicial confession yung dalawa doon sa apat na hawak natin, assisted by their counsel of their own choice, and yun nga, kinumpirma nila na talagang nagkaroon ng initiation rights at may mga pinanggit din silang mga personality kung sino yung mga naroon. Umami na ang 2 sa 4 na suspect sa hazing na hawak ng Quezon City Police District. Nakasama sila sa isinagawang initiation rights kay Aldrin Lery Chua Bravante noong Lunes ng gabi. Base sa ginawang extrajudicial confession ng dalawa, sinabi ni Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Red Maranan, na bukod sa pag-amin ng dalawa na kasama sila sa initiation rights, pinangalanan din ng mga ito ang 6 pang suspect na pawang mga estudyante ng Philippine College of Criminology. Unang-una, nagkandak tayo ng backtracking ng mga CCTV, Emil, and based doon sa initial na pag-aaral namin doon sa backtracking ng mga CCTVs, ay nakabilang tayo ng mga 20 na tao na nakasakay sa motorsiklo na papunta doon sa crime scene. So we would like to assume for now na sila yung mga participants, but gusto nating maka-establish pa ng mas matibay na ebidensya. Ang 10 identified na suspect sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 11053 at Anti-Hazing Act of 20018. Well, meron silang katungkulan doon sa organization. It's either yung Grand Trisquillo na sinasabi, Master Initiator. So ibig sabihin, mga officer sila ng organization nila. Base sa pahayag ng 2 sumukong suspect, 2 oras umanong binubugbog si Bravante kung saan nagtamo ito ng 60 paddle hit o 60 palo sa hita. Kaya naman ang QCPD, iniintay ang resulta ng autopsy upang matukoy pa ang iba pang mga sugat sa katawan ng biktima. Personal namang nagtungo sa PCCR si General Maranan. The leadership of QCPD ipumunta dito sa PCCR para personal natin makapanayam yung ating mga school officials at alam naman natin na ang PCCR is fully cooperating with the ongoing investigation. Ang PCCR, sinabing tatanggalin sa eskwelahan ang mga estudyante na masasangkot sa hazing. They will be facing expulsion proceeding under the rules of the school. We have a zero tolerance against hazing po. Klaro po yun sa mga estudyante. Ang tatay ng biktima nagpasalamat sa mabilis na aksyon ng QCPD sa kaso ng pagpatay sa kanilang anak. Nais nitong pagbayaran ng mga suspect ang kanilang ginawa. Magkapasalamat po ako sa kanila siyempre. Kasi tuloy-tuloy po yung pag-recover ng kaso. Tsaka mas nainam na mahuli po lahat yung dapat managot sa kinamatay ng anak ko po. Ang asawa naman ni Aldrin, hindi pa rin matanggap ang nangyari, lalo na't may naiwan silang anak. Sana po sumuko na po sila. Ang hirap po, ang hirap po. Paano po yung bata? Kinuha na po nila ng tatay yung bata. Napakabata pa po, sabi niya. Sabi ko pa nga lang po sa kanya na patay niya yung papa mo, sabi niya. Totoo daw po ba? Bakit daw po patay yung papa niya? Bakit sino daw po pumatay sa papa niya? Makukulong daw po ba yung pumatay sa papa niya? Lahat na sila makukulong. Makukuha pa ng papa niya yung justice. Ang hirap po sagutin ang lahat ng tanong niya. Ang labi ni Aldrin ay nakaburol na sa bahay nila sa Cavite. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na sa bansa ang 17 overseas Filipinos mula sa Israel. Sila ang unang batch ng mga Pilipinong na-repatriate ng pamahalaan mula nang magsimula ang gyera sa pagitan ng militanteng Hamas at Israel. Mula sa NAIA, ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, saan nadediretso ang mga OFW pagkatapos may proseso ang kanilang mga dokumento? Monica, ang iba ay susunduin na ng kanilang mga kaanak. Ang iba naman na uuwi sa probinsya ay ipoprovide muna ng accommodation dito. 17 ang original na kasama dito sa unang batch ng repatriation,
Pero pagdating sa Abu Dhabi ay nanakit ng dibdib ang isang caregiver na OFW, kaya naiwan muna ito sa Abu Dhabi. Ang lumapag kanina dito sa NAIA International Terminal 3 ay 16 na OFW lamang at ang isang 1-month-old na infant na anak ng isang OFW. 15 sa kanila, ang trabaho ay caregiver at isa naman ay hotel worker. Tel Aviv, Abu Dhabi, Manila ang ruta ng eroplano na kanilang sinakyan. Kahapon pa ito umalis doon sa Tel Aviv sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, 137 ang Pilipino na kasal sa mga Palestino. 78 sa kanila ay nasa Rafah border crossing na. Nakakasana rin ang ikalawang batch ng repatriation mula sa Israel. Kanina, pagdating sa NAIA, sinalubong sila ng mga senior official ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang na sa mga ahensya na umantabay sa pagdating ng ating mga kababayang OFW, ang Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Foreign Affairs, Department of Health, Department of Social Workers and Development, Bureau of Immigration, Department of Justice, at Technical Education and Skill Development Authority. Pagdating sa NAIA ay agad ipinoseso ang kanilang mga dokumento at ibinigay na rin ang tulong ng mga ahensya. Ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration nagbigay ng tig 50,000 pesos sa bawat isa. May livelihood assistance din na ibinigay ang DSWD. Kanya-kanyang ayuda at tulong sa gana ng DMW, may financial assistance, joint forces tayo with OWA. 100,000 financial assistance, livelihood ay sasagawa. Yan ang isa sa tinutuloy ni Pangulo na tulong. Yung pangmatagalan na tulong. Saan? Wala ko negative. So, sasagawa natin. Ang Department of Health magsasagawa din ng psycho-counseling dahil sa stress dulot sa kanila ng giyera sa pinanggalingan nila. Kanina ay kinuwento ng 2 repatriated OFW ang kanilang mga karanasan. Si Kathleen Tolentino na ipinagpalit ang pagiging school head para makapagtrabaho sa Israel. Nakakatroma raw para sa kanya ang sa tuwing tutunog ang sirena na sa tuwing may mga interception ng rocket ang Iron Dome ng Israel. Traumatic po yung sound para sa akin, kaya po naisipan ko po uwi na lang po ako kaysa po kikita ako ng malaki, pero yung mental health ko po hindi na po healthy. Si Maylene Rivera naman na nakatira sa border ng Gaza, naranasan niya na ang mismong paglusob ng mga militanteng Hamas. Bagamat sanay na sa putukan sa Israel, pero kakaiba daw ang nangyari sa araw na yon. Naririnig daw niya mula sa bomb shelter na pinagtaguan nila ang paglusob ng mga terorista. Tumawag na rin ito sa kanyang pamilya sa Pilipinas para magpaalam dahil sa takot. Pinabayan na lang daw niya ng dasal at nang dumating ang mga sundalong Israeli para sila ay i-rescue, nakita niya ang mga nasusunog na bahay, mga nagkalat na bangkay ng mga residente at mga sundalo. Pinakalma na lang daw siya ng mga sundalo na sumundo sa kanya. Sa ngayon, Monica, ay nakaalis na dito sa NAIA ang mga OFW. Maraming salamat, Ryan Lacanlale, live na nag-uulat mula sa NAIA. Tiniyak na Department of Foreign Affairs na nakahanda ang Embahada ng Pilipinas sa Egypt para salubungin at saklolohan ng mga Pilipino mula Gaza sa oras na makatawid na ito sa Rafah border. Samantala, patuloy pang kinukumpirma ng DFA sa mga ulat na dinukot ng mga Pilipino at kasama sa mga bihag. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Harleen Delgado live. Harleen, kumusta na ang kalagayan ng mga Pilipinong naghihintay sa Gaza sa gitna ng kaguluhan sa pagitan ng Israeli forces at Palestinian militant group na Hamas? Monica, aminado nga yung Department of Foreign Affairs o DFA na limitado yung supply ng pagkain, tubig at kuryente ng mga Pilipinong naghihintay na makatawid sa border mula Gaza papuntang Egypt. Kaya nga umaasa sila na mabubuksan na ang Rafah crossing sa lalong madaling panahon.
Monica, ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, walang naiulat na nasaktan na Pilipino na naghihintay na makatawid sa Rafah Crossing patungong Egypt sa airstrike sa Southern Gaza. Nakahanda na rin anya ang embahada ng Cairo sa Egypt para sa pagsasaayos ng repatriation ng mga Pilipino mula Gaza sa oras na buksan na ang Rafah Crossing. We're ready. Our embassy in Cairo is ready. Sabi ni Ambassador Zidane Tago kanina. Once they get to the Egyptian border, they will be picked up and brought to Cairo to be repatriated home. It's just a question of the opening of the corridor. And right now, it's still closed, but the Israelis have always said it could be any day now. Ayon naman, Monica, kay DFA Undersecretary Tess Lazaro, mayroon na rin anyang seryosong pag-uusap sa United Nations Security Council kaugnay ng issue dito sa Rafah Crossing. Samantala, Monica, wala pang impormasyon ng DFA kaugnay sa sinasabing mga Pilipino na dinukot umano at ginawang bihag sa Gaza. There's always the possibility that the 3 of them have been abducted. We don't have the information. One of them has an Israeli passport. That much we know. 2 others, 1 man, 1 woman, are definitely OFWs. All right. We don't want to say that they're abducted. We have no confirmation. Wala pa namang pahayag ang DFA kaugnay ng naiulat na pagbomba ng ospital at civilian infrastructure sa Gaza. Monica, sa ngayon naabot sa 70 hanggang 70 Pilipino sa Gaza yung nagpahayag na ng kagustuhang umuwi sa Pilipinas. Pero umaasa nga ang DFA na uuwi yung buong 135 ng mga Pilipino sa Gaza. Habang 14 naman, Monica, yung nakatakdang umuwi dito sa Pilipinas mula Israel sa mga darating na araw. Samantala, Monica, maglalabas din ng pahayag ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kaugnay ng issue sa humanitarian law, kaugnay pa rin dito nga sa nangyayaring sigalot sa pagitan ng Israeli forces at Palestinian militant group na Hamas. At yun muna ang update. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Harleen Delgado, live na nag-uulat mula sa Pasay City. Isang Pilipino ang nasagip na Israeli Defense Forces mula sa Kibbutz Be'eri, ang isa sa mga lugar na inatake ng Hamas militant group. Kinilala ang biktima na si Joey Pagsulingan na kinailangan pang operahan matapos ang magtamo ng sugat sa kaliwang braso dahil sa tama ng bala na baril. Sa ngayon ay nagpapagaling na sa ospital sa Tel Aviv ang ating kababayan. Dinalaw ito ni Philippine Ambassador to Israel, Juni Lilo Jr. kasama ang iba pang kinatawan ng embahada para magpaabot din ng tulong at kumustahin ang kanyang kalagayan. Labis naman na pasasalamat ng Philippine Embassy sa Israeli Defense Forces dahil sa pagsagip ng mga ito sa buhay ng ating mga kababayan na naiipit ngayon sa giyera. Nagdagkalaman po. Anong klaseng lifestyle po meron kayo? Madalas bang nakaupo at wala pong masyadong activity? Nako mukhang panahon ng umpisahan ang pag-exercise. Alam ba ninyo na sa isang pag-aaral, masahaba daw ang buhay natin at makakaiwas sa pagkakasakit kung tayo po ay mag-exercise. At kasama po dyan yung simpleng paglalakad, jogging o kaya pagbubuhat at mga activity gaya ng pagbabike at swimming. Ito pa, sinasabi rin na matanda ka man o bata, kung tayo ay mag-ehersisyo, yan man ay moderate o heavy, meron daw pong mabuting epekto sa ating katawan. Sinasabi rin na ang exercise ay natural painkiller dahil sa endorphins na inilalabas ng katawan kapag tayo po ay nag-ehersisyo. Nawawalang sakit na nararamdaman natin. Kaya nga madalas ipinapayo po sa mga may dinaramdam yung pag-exercise dahil nakakabuti ito ng mood. Kung sakitin ka naman, mapapalakas ng exercise ang ating immune system na pangunahin po nating panlaban sa sakit. Iwasan din natin ang palaging nakaupo dahil ayon sa pag-aaral, iniuugnay ang palaging pag-upo sa iba't ibang sakit. Kaya galaw-galaw din po. Kayo po, nakakapag-exercise ba kayo minsan sa isang linggo?
Abay, umpisahan na natin dahil para po ito sa ating ikabubuti. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Bago po tayo magtapos, ay mag-shoutout muna tayo sa ating mga kausi na sinamahan tayo ngayong hapon. Unahin na po natin si at Jackie, at Eric Cass, at Kim Erica Tabige, at syempre po kay Jomar Cerezo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at magkita-kita po muli tayo bukas ng hapon. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, Versikulo 8, na nagsasabi, "Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran, walang bagay na liko o suwail sa kanila." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.